Magandang araw pong muli. Panoodin po natin itong vlog ng Showbiz Fanatics. Ito po ay may kinalaman naman doon sa naging kaso ni Miss Maricel Soriano doon sa kanyang alleged involvement sa droga. Magmula nga nang maging isa sa mga subject topic ng veteran vlogger na si Maharlika, ang TV actress na di umunay kasama raw ni Bongbong Marcos na dapat ay huhulihin ng PIDEA noong 2012. Positibong tinukoy ng maraming netizen na ito'y walang iba kundi ang nag-iisang diamond star na si Maricel Soriano. Magmula nito ay tila sanga-sanga ang naging issue patungkol sa veteran actress at naungkat rin ang di umunay pangbubugbog raw ni Maria sa kanyang dalawang katulong. Ito ay sina May, 22 years old, Camille, 18, na dumulog sa barangay Poblacion, Makati City at dito isinumbong ang pangmamaltrato sa kanila ng veteran actress. Bukod raw kasi sa hindi pagpapasahod sa kanila, tila bugbog ang inabot ng dalawang katulong ni Maria. At ayon sa kanilang naging sanaysay, pinagbantaan rin daw ang kanilang buhay ng veteran actress. Hindi raw nila inaasahan noong panahon na yun na sa kabila ng kanilang kabutihang at serbisyong ibinigay sa Diamond Star, ito raw ang kanilang mararanasan. Ayon sa full report mula sa Inquirer.net, actress accused by maids of abuse ordered to attend hearing. Actress Maricel Soriano has been summoned by barangay officials in Makati City to answer the complaint filed against her by two of her housemates. The two house helpers had accused her of physical and verbal abuse. According to Michael Gonzalez, Barangay Poblacion Administrator, Barangay Chairman Benhur Cruz has ordered Soriano to attend a hearing at Barangay Hall this afternoon. A resident of Rizal building in Rockwell, Soriano was warned that she may be barred from filing a counterclaim. She should refuse or fail to appear at the hearing. They quoted on the statement, but she has 3 chances to appear, adding that the actress could not just send her lawyer. She has to personally appear at the hearing. On June 30, May Cachuela, 22, and Camille Acojedo, 18, filed a complaint against Soriano with the barangay. According to Cachuela, Soriano became angry and kicked her leg after she failed to arrange her clothes the way the actress wanted it. Both of them claimed that Soriano would often curse them for no apparent reason. Gonzalez said the two other housemates filed a complaint against Soriano in February, but it was dismissed when they failed to pursue it. Ayon sa full report mula sa Inquirer.net, positibong tinukoy at inireklamo nga sa barangay ng Poblacion, Makati ang veteran actress na si Maricel Soriano ng kanyang dalawang katulong dahil sa di umunay hindi pagpapasweldo at pambubugbog raw di umano ng aktres. Ayon sa report mula sa barangay, hindi lamang raw nasunod ng isa sa mga katulong ni Maricel kung paano dapat ayusin ang kanyang damit, tinadyakan raw ito ng Diamond Star at sinusumpa pa ang dalawang katulong ng veteran actress. Hindi raw nila lubos akalain na mararanasan nila ito sa isa sa mga tinitinglang bituin sa mundo ng showbiz. Ayon mismo sa ilang malalapit sa buhay ng veteran actress, di umunay dahil raw ito sa pagtitake ng aktres ng di umunay pinagbabawal na gamot na siyang inireveal ni Maharlika noong nakaraang araw, kung saan di umunay may kajamming raw noon si dating Senador Bongbong Marcos na di umunay nagdudurog ng droga sa Rizal Tower. Ang address kung saan nakalagay ang tirahan ni Maricel Soriano at address din kung saan dapat i-raid ng PIDEA ang nasabing kondo sa Rizal Tower. So ayan po, medyo nagkabit-kabit na yung mga issue. Lumalabas yung mga dati ng naging issue ni Miss Maricel Soriano at yung nagpapatotoo na talagang nalulung siya sa droga. Natatandaan ko rin po dati, hindi ko lang matandaan kung anong panahon yan, pero nabalita yan sa radyo, sa TV, na involved sa droga si Miss Maricel Soriano. So sa ngayon, ito ay isang pangitain at isa sa magpapatunay na talagang may kinalaman sa droga si Miss Maricel Soriano. At kung lalabas yung picture na kasama niyang na totoo na talagang magkasama sila ni PBBM sa pag singhot ng droga, medyo magiging hindi maganda ito para sa sambayan ng Pilipino. At sabi ko nga,
baka mauwi ito doon sa nangyari dati na kagaya sa kanyang ama na pinaalis sa Malacanang dahil sa mga bintang ng pagnanakaw, abuso sa human rights at saka doon sa martial law. Ito po ay medyo may pagkakaiba ngayon kay PBBM. Although may mga bintang ng korupsyon, may bintang ng mga aligasyon na kung ano-ano, pero mas matindi po ito dahil ang bintang na siya ay lulong sa droga ay hindi magandang pangitain para sa isang pangulo. So lalabas po talaga na hindi mapapatakbo ng maayos ang bansa kung ang namumuno ay isang sabi nga ni Kapitan Dado ay bangag, at yan din ang sinasabi ni ex-president Rodrigo Roa Duterte. So tingnan po natin kung ano pa ang ibang mga kalalabsan nito, pero sa tingin ko kapag hindi kaagad ito inagapan ng Pangulo at hindi siya kumilos at ipailalim ang kanyang sarili sa isang lehitimong drug test para patunayan na hindi ito totoo, hindi po ito matitigil at magiging mas malaking usapin pa ito sa mga susunod na araw. Yan lamang po at magandang araw sa inyong lahat.